Vice Mayor Alvin Rivera, magandang hapon po sir sa inyo pong pagkakataon sa paunlak po ninyo. Matanong ng karamihan para makikilala po kayo, Opo. hindi lang po sa bayan ng Buena Vista. Sino po ba si Alvin Rivera? Si Alvin Rivera po, A.R. Rivera, mas kilala po dito po sa aming bayan. Ako po ay nag-umpisa bilang isang ordinaryong magpapalay, and then naging pangulo ng aming samahan, at doon po nag-umpisa na ako po ay pumasok sa politika. Pero ang pamilya po ninyo ay talagang simula noon kayo ay nasa politika. Nung una po yung aking ina, and then po natapos ang termino. Sumunod naman po yung aking ama, nakaisang termino po, and then yun na po, bumalik po yung aking ina. Pero kumusta nung kayo ay mula ron sa private life at pumasok kayo sa mundo ng politika? Ano ang kaibahan? Medyo mahirap po nasa politika. Alam niyo naman po yung mga issue sa politika. Talagang hindi po maipaliwanag ang ano diyan, ang gulo, ano po. Pero nakakatuwa naman po dahil nagagawa po natin yung mga adhikain para sa ating mga kababayan. Yun lang po yung nagpupulpil po ng ating po nagagawa sa pamamagitan po nitong ating ng politika, ng ating posisyon. Ano ang nagtulak po sa inyo? Bakit nagdesisyon kayo na kay tatahakin ninyo yung posisyon na ito? Yun po, yung unang-una po nung ako po ay pumasok, nung ako po ay naging pangulo, nakita ko po yung pangangailangan ng assistance ng ating mga kasamang magsasaka. Nung una po, para lang po dun sa aking samahan, kaya ako naging pangulo para iasaayos yung samahan. And then, nabigyan po ako ng mas malaking responsibilidad kasi nung panahon pong yun, wala pong kalaban sa politika yung aming pamilya. Ako po inopera na maging mayor pero hindi ko po tinanggap. Sabi ko mag-vice mayor po muna ako. At kung ako po ay karapat-dapat na maging punong bayan, saka na lang po ako tatakbo bilang punong bayan. At ganoon nga po ang nangyari. Marami ang mga nag-ayag ng mga plataforma di gobyerno at mga programa. Si Alvin po ba, ano po ang mga bit-bit ninyong siyempre para ibabandira sa inyong mga kababayan na higit na mapapakinabangan? Regarding po sa ating plataforma para po sa ating mga kababayan, number one priority po ay yung magkameron po dito sa aming bayan dahil maliit lang po ang aming bayan. Isa na po sa ating itutuloy na naudlot po na gagawin ay magkameron po ng universidad dito sa bayan ng Buena Vista. Yan po ay nagpagawa na po kami ng feasibility study nung una, and then nakausap na rin po ang mga director ng SLSU. Nung nag-pandemic lang po, nawalan po ng pondo ang CHED, kaya po medyo naudlot po ito. And then yung aming mga ilan kong usapin pagdating po sa pagbili ng lupa dito sa LGU, hindi po namin nakuha yung majority nung nakaraan, kaya medyo nahirapan po kami na medyo na-delay po. Kaya hindi na po umabot nung nakaraan po na nakaupo ang aking ina bilang mayor, hindi na po umabot na mabili po ang lupa na pagtatayuan po ng SLSU na panahon na yun. Kaya po muli po, yan po ang isusulong po natin na maibalik po yung pondo po na pambili ng lupa ng SLSU, and then matuloy po natin yung naudlot na proyekto na magkameron ng kolehiyo po dito sa bayan ng Buena Vista. At ito pong kolehiyong ito po ang magbibigay po ng oportunidad sa aming mga kababayan dahil napakahirap po magpaaral na dadalhin pa po sa ibang lugar yung kanilang mga anak. Sa pamamagitan po nitong may kolehiyo na po dito, parang ano na lang po, para ka na lang po nagpaaral ng high school. Kaya mas marami po ang pwede po makatapos na aming mga kababayan at matulungan po ang kanilang pamilya sa pamamagitan po ng kolehiyo. Pansin ko po sa iyo, Vice, parang kayo ay active sa pagsuporta sa mga magsasaka. Ano po ang nakita niyo ditong kadahilan? Nga po, nung ako po ay nag-umpisa bilang sa politika po, bilang namuno ng aming samahan, yung pong assistance ng lokal na pamahalaan, nakita ko po sa pamamagitan po ng inyong lingkod, tayo po ay nakakuha ng mga iba't ibang programa para po matulungan yung mga magsasaka. And then from 2018, 2019, ako po ay naging vice mayor, sinungkit ko po yung taon-taon. Kaya napakadami po, milyon-milyon po na mga ayuda, machineries, fertilizer, libreng binhi. Napakadami po na pwede pong makuha galing po sa national government, sa provincial government, sa regional government. And then siyempre po sa local po, sa assist po ng local ay pwede pong maging beneficiary po ang ating mga kababayan na magsasakay. Kaya ito po ang nag-udyok po sa akin.
Sa pag-iikot niyo po sa pangangampanya, usually pong mga narinig niyo pong mga hinaing, ano po ito? Usually po yung kagaya po sa pangisda, sila po yung walang mga trabaho tuwing panahon ng masama ang panahon. Yun na sila ay hindi napapansin. Isa po yun sa mga naririnig po natin sa ating mga kababayan. And then yung mga pangailangan po kagaya po ng mga binhi dahil sila po nahihirapan magtanim lalo tigit po sa panahon po ngayon. Hindi po yung klima po natin, parang may climate change po. So, karamihan po pag nagtatanim po ang ating mga kasama magsasaka, madalas po yung sila ay hindi kumikita. Kaya po, kailangan po talaga ng iba yung pag-aaral ang pagdating po sa agriculture. At yung mga ayuda po galing po sa national. So, pagdating naman po sa kabuhayan na Vice, Mm. kumusta po ang mga kabuhayan po rito sa inyo pong bayan? Sa aming pong bayan, pagdating po sa kabuhayan, medyo mababa po yung aming employment rate dahil po ilan lamang yung mga negosyo po na meron sa amin. So, yung minimum wage talagang minsan mas mababa po doon dahil wala namang ganong kadaming opportunity. Kaya po yung isa po sa isinusulong po natin na sa pamamagitan po na magkameron po dito ng TESDA Learning Center, di matutulungan po natin yung ating mga kababayan na makapag-aral ng libre and then magkameron po ng magandang trabaho. At syempre dito sa lokal at madala rin po sa ibang lugar para o kaya sa ibang bansa para po matulungan po pagdating po sa livelihood. Mga karagdagan pa po mga impormasyon na Vice na dapat mong tututukan dito sa inyo pong lugar. Kabilang na ho rito nung siyempre infrastruktura Apo. at saka yung mga investors na mga maaring pumasok dito. Apo. Madali po bang pumasok kung sakaling kayo pala rin? Yes po, kung sakali po ako pala rin, isa na po dyan sa adhikain ko po na yung mga investors po ay matulungan natin in terms of kagaya po ngayon, nagbo-boom po yung turismo dito sa bayan ng Buena Vista. Yung ilan po nating kaibigan, tinutulungan na po natin ma-promote yung kanilang resort. At syempre yung mga pangangailangan na kailangan assistance sa lokal, gaya na lang po ng maayos na waste management. Isa po yan sa dinaraing sa atin ng mga may-ari po ng resort dito sa bayan ng Buena Vista na wala po silang mapagtapunan ng kanilang basura at wala pong nagiging assistance ang lokal at yun po ang susolusyonan po natin. Usually, yung pinakamalaking problema dito na na-encounter mo dito sa inyo pong bayan, ano po ito? Nung nagpanahon po ng pandemic, po, kasi yun nga, lahat naman dinaanan po na yung ganun sitwasyon and then nung pagkatapos ng pandemic, nagkameron po ng mataas na pagbaha. So dito po sa tinatayo natin, lubog po ito ng baha. So yung isa rin po yun sa naging challenge po nung nakaraan. And then nasolusyonan naman po at wala naman po masyadong napahamak, mayroon lang ilang nasaktan. Pero so far, okay naman po at yun po yung mga challenges. And then nabigyan naman po ng mga assistance yung ating mga kababayan regularly pag may mga ganyan po disaster. Tayo po agad ay agapay at yung mga kailangan mga kababayan nasa evacuation center agad po nating tinutulungan. Dahil ito po yung mayoralty, no? Ang pinapasok ninyong, tinatahak ninyong kayo maghahangad na maging mayor kayo. Hindi maiwasan na mayroong mga black propaganda o mga siyempre paninira. Anong response niyo po rito? Hindi ko na po pinapansin kasi medyo mahaba-haba na rin po kaming sinisiraan ng aming katunggali. At yan naman po ay talagang dumarating sa panahon ng kampanya, ng eleksyon na tayo po ay laging sinisira nila. Pero yun na lang po, ang tanging hangarin po natin, matupad po natin dahil yung mga nakaraan naman po, yung mga sinabi ko naman po sa ating mga kababayan ay ginagawa ko na po. At yung mga sinasabi ko po ngayon ay siyempre po gusto ko pong gawin at gusto ko pong matupad para sa aking mga kababayan. Kaya yung kagandahan po na pwede po nating idulot, i-improve po ng ating bayan at kung itong administrasyon pong ito ay may magandang nagawa po sa ating bayan, atin po yung ipagpapatuloy at mas pabubutihin pa po natin para po sa ikaunlad ng bayan ng Buena Vista. Sakali kayong pala rin maging mayor dito sa inyong bayan, lagi po bang bukas ang iyong pintuan para sa mga higit na mga nangailangan? Okay po. Opo, lagi pong bukas ang aming tahanan. At yan po ay dati pa man, wala pa man po ang pamilya namin sa politika ay gano'n na po open yung aming tahanan para sa mga kababayan. And then nung napasok po kami sa politika, mas naging open po yan.
At itong nakaraan po, natalo po sa administrasyon sa bilang mayor ang aming pamilya, pero open pa rin po yan. At hanggang ngayon po, open pa rin po ang aming tahanan. At lalo't po higit, pag tayo po ay papalarin, mas bubuksan po natin para sa ating mga kababayan. Vice, nasa inyong pagkakataon, ano po mga panawagan ninyo sa inyong mga kababayan? Panawagan ko po sa aking mga kababayan, sana po mabuksan po ang isipin ng ating mga kababayan. Siyempre ito po ay karapatan ng mga botante na maghanap ng leader na karapat-dapat para mamumuno, para mapangalagaan ang ating bayan. Ang pinaglalaban po natin dito, yung mga susunod na henerasyon na kailangan mapaunlad po natin ang ating bayan, dahil sa panahon po ngayon, paunlad na po ang bayan ng Buena Vista. At kami po ay gusto po naming maggawa ng mga polisiya na pangmahabaan, na pangmatagalan, na yung ating mga kalikasan babantayan po natin. Ang ating pong mga proyekto ay pakikinabangan po ng mas matagal at mas marami po tayong matutulungan na mga kababayan. Maraming salamat, Vice, sa inyong pong pagkakataon at pagpapaunlak sa amin. Maraming salamat po. Yeah.